Libra, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers, Merry Christmas and a Blessed New Year sa inyo. Ito yung reading mo, Libra, for December 22 up to 28. Yan. Maraming salamat, Libra, sa iyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Gusto ko lang malaman mo na I'm always grateful. Malaking tulong po yung mga nag-like, follow, nag-subscribe, mga nag-share ng mga readings natin, nagko-comment, nagla-like, nag-a-avail ng mga private readings, membership, tsaka subscription, pati na rin yung mga hindi nag-skip ng mga ads or commercial sa video natin. Para sa private reading, yung mga interesado, tignan nyo na lang yung full details na nakalagay sa description or panoorin ninyo hanggang dulo. Tignan na natin, Libra. Ano ba yung mga energies? Oy, may natural disaster daw. Relaxation. Stubbornness. Gain. Uy, so nakikita ko mukhang may mga magbubunga na rito, Libra. So, ganda yan. Kung nasa sales ka, o baka malakas ang bentahan mo. Or kung ano man itong mga ininvest mo, no? Kung ano man itong mga pinagsipagan mo, Libra, ayan yung mga rewards eh. Ayan, no? Basta meron kang something na makukuha dito sa bagay na ito. Ayan, no, meron kang profit dyan. Meron ditong matigas ulo, Libra. Whether ikaw yan o may nakakadeal ka matigas ulo rito. Nakatakip tenga nito eh, hindi ito makikinig. Ano to? Literal na tinakpan niya yung dalawang butas ng tenga niya. So, hindi lang ito yung person na sinabi mo, tumago sa kabilang tenga. Ito talaga hindi. Hindi siya willing. Ayan o. Hindi siya willing makinig sa kung ano yung sasabihin mo. Dahil ganun katigas ang ulo niya or kataas yung ego niya or pride niya, no? O, may pagka-arrogante. Tsaka may pagka-selfish. Itong attitude na itong person na ito. So, kung ano man itong mga inaalagaan mo, Libra, ayan na harvest time na sa mga susunod na araw. For sure, meron kang dito, mga rewards or maka-harvest. At magkakaroon ka na finally, Libra, ng time para naman sa sarili mo, makapag-relax ka naman, siguro dahil holidays, no? Siguro. Mabibigyan ka ng time na gawin yung gusto mo. Magkaroon ka man lang ng time sa sarili mo. Ito na yun. Ito na yung panahon na, finally, makakaranas ka naman ng katahimikan. Wala munang istorbo. Ayan, no? Peace, easiness, tranquility. Okay, so yun lang, Libra. Kung meron ka ditong relaxation, pwede rin namang meron na namang frustration dito or risk. Ayan, no? Merong some kind of aberya or disaster. Oo. Pero you'll be able to survive naman kasi nakikita ko dito meron namang survive, no? So, ano man yung disaster na yan, Libra, maaagapan mo yan and yan. Ibig sabihin, carry bells mo lang yan. Tignan natin yung love life mo, Libra. Basta merong something na magbubunga ng maganda para sa agents again. Meron kang either experience yan, basta meron kang mapapala dyan eh. May makukuha ka eh. Okay, love life. Actions speak louder than words. If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing, Libra. So, it's not always yung mga matatamis na salita lang. So, you need also to watch what this person is doing. Tignan mo talaga yung mga ikinikilos niya. Hindi lang yung mga sinasabi niya, no? Kasi baka mabulaklak to magsalita eh. So, ang pinaka-clue mo dyan, Libra, makikita mo sa actions talaga nung person na yan. Kung ano talaga. What's the real score. Pay attention to signs. Ayan. Ayan na, Libra. So,
Baka masyado ka kasing, ano eh, ano mo na, masyado kang kampante or matiwala. Hindi ko sinasabing mag-overthink ka, magma-paranoid ka, pero minsan kasi words are not enough. Yun lang yung ibig sabihin dito. And you need also to be observant sa kung ano ba talaga yung, eto bang person na to is, yung sinasabi ba niya is yun ba talaga yung real deal or puro lang siya salita? Or iba, or maybe ba yung sinasabi niya doon sa actual na ginagawa niya? Pwede ganun eh. Okay? Pero may mga synchronicities dito, Libra. Itong signs naman na to, di ko naman sinasabing negative agad. So, pwede rin may mga palatandaan. Basta maging ano ka lang, aware ka sa mga signals, sa mga signs. Dito sa connection ninyo. Ayan o. Synchronicities you have been noticing are not coincidences. O, diba? Yun pa lang eh. Kaya kung meron kang nakikita, may napapansin ka dyan, hindi yun nagkataon lamang. Kasi sinasabi niya eh, hindi daw yun basta-basta coincidences lang. Okay? So, tandaan mo yung mga signs na yan, Libra. Okay, unconditional love. Yun. Siguro, baka yun yung sign. Kasi ang kasunod na card niya is unconditional love. So, baka naman talagang genuine itong person na to. And if you are doubting, it's an indication na, okay, observe. Observe mo kung talaga bang tama yung mga sinasabi ng cards. Kasi meron naman actually sinasabi kasi dito, obserbahan mo eh, yung mga signs eh. Pero kasi lumitaw yung unconditional. So, pwedeng seryoso naman. Ayan o. The love between you and your person is eternal. Nothing and no one can take it away from you. Wow! So, solid pala to. Mukhang malalim naman to, Libra. Mukhang legit, no? So, yan. Ibig sabihin, i-legit check mo lang din. Okay? Pero just in case, tignan mo yung mga actions. Huwag kang mag-rely lahat-lahat sa salita lang nitong person na to. Past lives. Oh! So, mala soulmate connection ito or karmic, I don't know. Wala akong alam sa mga ganong bagay, Libra. Pero bahala ka na, baka may alam ka. It seems that you have known this person before. It's a soulmate from a past lifetime. So, malalim. This is a, spiritual connection eh. And mafe-feel mo naman siguro yung mga signs, Libra. Ikaw ang makakapagsabi niyan. May indication dito na itong soul na to, itong person na to is pwedeng nagtagpo na kayo sa ibang timeline. So, ang ibig lang sabihin nun, it's a deeper or more spiritual kind of connection. Okay? Special. Yan. Special connection ang meron sa inyo. And sa tingin ko, alam mo yan, may idea ka dyan. Tingnan pa natin yung mga tarot cards mo, Libra, for additional messages. Alam mo kasi siguro tong person mo, singit ko lang ah. Baka ito yung person na tahimik. Hindi siya nagsasabi pero nasasaktan na pala. Example ko lang yun Hindi ko sinasabi directly na nasasaktan siya ngayon. Pero kasi parang sinasabi ng card mo is observe mo yung action ng tao. Kasi pwedeng hindi nagsasalita yan eh. Pero meron pa lang siyang nararamdaman or iba, no? Yung ko. So meron ka 3 of Cups, Knight of Coins, the Fool, 5 of Coins, Ten of Cups. Saka sa bottom ng deck mo, meron kang Devil card. Oh! It could be a toxic connection. Meron ka Devil card or Capricorn energy. So, matindi itong attachment na to, Libra. Mukhang matatalikan dito. Pero pwede rin kasing this is an unhealthy attachment. Toxic kasi ito eh. Devil card yan eh. Pwedeng obsession, addiction, unhealthy attachment. Or parang alam mo yung
Friends with benefits ba yun? Parang ganun. Basta? Or F-U-C-K body? Pwedeng ganun. Ewan ko. Hindi ko alam kung ano yung nagpapa-toxic sa connection ninyong dalawa. Bakit kayo nagko-codepend sa isa't isa eh. Pwede rin namang hindi ito romantic yung tinutukoy ng devil card situation na to ha. Naisingit ko lang yon kasi wala lang. Pero overall, nakikita ko sa love life mo, maganda naman yung energies kasi nga mukhang legit naman, genuine naman yung love, and malalim, may pagka-spiritual, no? Wow, so nakikita ko dito is, yung iba dito, panibagong mga projects, or may mga mamimit kay mga tao. So, kung ikaw ay mahilig pumunta sa mga social gatherings, Libra, so lalawak pa yung iyong mga contacts dito, ayan, no? O kung para sa business mo man to, or friendship man ito, nakikita ko na lalawak yung network mo eh, yung mga kakilala mo eh. May mga makikilala ka, meron kang mga potential na pwede mong maging ano ba yan, na makakatulong sa business mo or sa career mo. Pero pwede rin naman friendship or ano, yung socializing lang. O baka kasi may mga gathering, syempre may holidays, Christmas party siguro to or mga reunions, hindi ko alam, mga get-togethers. Basta meron ditong mga ano, socializing, gatherings, reunions, tsaka yung mga tipong nakikipag-collaborate ka, no? May mga interactions yun. Knight of Coins. So, ang lakas ng energy ng ano. Wait lang. Nabanggit ko na ba? May Cancer, may... Excuse me, nadidighay ako. May Cancer, may Virgo, merong Aquarius, Taurus, Pisces, and Capricorn. Okay. So, nakikita ko dito. Wow. So, nakikita ko parang meron kang something na gustong simulan, Libra. Gustong alagaan, pero this is a slow process. Yun na yung nakikita ko. This is something na ano eh, tinitake mo lang yung time mo eh. Hindi mo pinipressure. Pwedeng sa romantic yan. Halimbawa, kung sa romantic siya, hindi nyo minamadali. Hinahayaan mo lang. Tinitake nyo lang yung time ninyo. Or kahit hindi siya sa romantic, sa investment man yan, sa career mo, or sa personal mo, hindi ko alam kung ano to, pero nandun na eh, parang naipunla na yung buto eh. Hindi, parang tinitignan na lang ba yung development. Hinahayaan lang mag-grow, walang pressure, parang ganun. Okay? Pero if etong Knight of Coins is pagiging dedicated doon sa ginagawa. Consistent siya, steady. Yun nga lang, in terms of ano, yung development, pwedeng mabagal siya. Kasi we all know na si Knight of Coins is ano eh, sa lahat ng night siya yung, pagdating sa action siya yung mabagal. Yung parang halos walang, yung pag nakita mo yung itsura niya, yung parang halos hindi gumagalaw yun. Parang ganun. Wow, meron talagang new beginnings for you, Libra. You have the Fool. So, nakikita ko dito mga panibagong experiences, adventures, opportunity, or stepping into the unknown. Meron kang bagong papasukin, pinapasok, pero hindi mo alam eh kung ano yung meron dun eh. So, you may sense ng thrill, mystery, adventure, pagiging carefree, kasi si Fool naman niya iniisip eh. Pwedeng ano eh, pwedeng nilakasan lang niya yung loob niya or nag-take lang siya ng chance. Yan, parang may ganong situation dito na parang you are willing to take the risk. Okay? Yun yung parang nasisense ko dito. Kasi this is something na unknown para sa'yo pero willing ka eh. Willing kang mag-take ng risk. Whether sa career mo man yan, sa business, sa ibang bagay, or sa romantic. 5 of Coins. Yung iba dito parang, ewan ko, merong parang inabando na, ginost, parang napabayaan na energy, or ni-reject.
Yung feeling mo na parang na-isolate ka na, you're alienated, no? Oo, feeling na ganun. And merong possible na problem pagdating sa financial, Libra. So, pwedeng meron ditong something na lugi ka kung pag-uusapan to parang talo ka dito yun yung dating okay, or yung parang feeling na walang feeling mo hindi ka welcome or walang willing na tumulong sa'yo, no? Walang dumadamay sa'yo or wala kang masulingan, parang ganong energy. Pero meron ka ditong 10 of Cups. Wow. So, pagdating talaga sa relationship, sa family side, maganda. Kasi ito yung love life mo, maganda. In harmony ka In harmony ka dito sa person mo or yung family ninyo, mukhang masaya naman. Blessed. Kumpleto. Stable. Andoon yung peace, yung contentment, no? Ito kasi sabi nila si Ten of Cups is fortune after difficulty. So yan, maaaring yung period na difficult na yun is natapos na, which is the 5 of Coins, and then you are entering a stage of bliss, harmony, peace, no? Contentment, happiness. Yan. So ibig lang sabihin is good times are coming, no? Yun na ibig sabihin nito, Libra. Tapos na yung storm, tapos na yung mga pangit, yung mga mahihirap. Kaya lang ngayon nga, pwedeng there is a devil situation, which is a temptation, a toxic attachment, no? Or something that is unhealthy, na you are, alam mong unhealthy, pero ginagawa mo. O, yan ha. So, yan, Libra. Kumbaga, this is kawalan ng control parang nag-give in ka doon sa mga bagay na alam mo naman na hindi dapat or hindi tama or unhealthy. Okay, Libra, sana makatulong sa iyo itong reading. Merry Christmas and a blessed New Year. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.